Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Araw nga ng kasal ni Eira at Attorney Alon ngayon. Maabutan pa kaya ni Lilet at Kurt na mapigilan ang kasal ng dalawa? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Naloka nga si Eira sa labis na pagmamahal kay Attorney Renan. Ganoon naman talaga ang plano nitong bruhong si Attorney Alon. Na iparealize kay Eira na hindi niya kayang mabuhay na wala si Attorney Alon. Pati na sa panaginip ni Eira ay hindi siya tinatantanan ng mga alaala ni Attorney Renan. Meron pa ngang panaginip si Eira na namatay daw si Attorney Renan kaya iyak siya ng iyak. Mabuti na lang kasama niya si Attorney Spunky kaya may umaalalay sa kanya. Hindi na nga nakatiis si Eira na hindi makita si Renan, kaya nagpaalam na siya kay Attorney Spunky. Gustong puntahan ni Eira si Attorney Renan para malaman kung hindi ba siya namatay. Wala namang magawa si Attorney Spunky kundi payagan si Eira. Para na din matigil ang kabaliwan ni Eira. Dumating si Eira sa bahay ni Renan at wala raw dun si Renan. Sinabi ng katulong lahat ng utos sa kanya ni Renan. Pinalabas niyang kaawa-awa si Renan sa kwento niya. Bago nga umalis ng bahay papuntang probinsya. Awang-awa naman itong syungang si Eira sa pag-aakala na totoo ang nasaktan si Attorney Renan. Pag-alis ni Eira, tumawag agad si Marta kay Renan. Binalita agad na nagpunta na si Eira sa kanya para itanong nga kung nasaan nagpunta si Renan. Plano talaga nitong si Renan na baliwin ng husto si Eira para nga mas lalong maghabol sa kanya. Napakasama ng ugali mo, Renan. Dahil naman sa article na nabasa ni Lilet at Kurt tungkol sa pamilyang nakaaway ni Mang Kanor. Pinuntahan nila ang address na nakasulat. Napag-alaman nila na may anak si Mrs. Feliciano. Pagbigay naman sa kanila ng address ay hindi na sila nagdalawang isip. Pinuntahan agad nila ang address. Natagpuan nila ang isang lalaki sa bahay na binigay. Wala raw siyang kilalang Mang Kanor dahil hindi siya lumaki sa poder ng nanay niya. Tanging si Renren Feliciano lang raw ang lumaki sa poder ng nanay nila at nakasaksi rin di umano sa pamamaril sa nanay niya. Tinanong ni Lilet at Kurt kung saan matatagpuan ang kuya na sinasabi niya, pero wala siyang idea. Si Renren lang raw kasi ang nag-asikaso ng lahat ng naiwang mana ng magulang nila. Labis namang naapektuhan si Eira sa sinabi ni Marta, ang katulong ni Attorney Renan. Mas lumala tuloy ang pag-iisip ni Eira na baka magpakamatay si Attorney Renan. Dahil nga raw sa magkahiwalay na silang dalawa. Hindi alam ni Eira na tuwang-tuwa si Attorney Renan. Habang siya nga ay nababaliw na ng tuluyan. Kakaisip sa relasyon nilang dalawa. Samantala nakauwi na nga ng Manila si Kurt at Lilet. Gusto sana ni Lilet puntahan ng firm na sinasabi ng lalaki. Pero inuwi na siya ni Kurt. Dahil halata ng araw sa mata ni Lilet na pagod na siya. Labis na naawa si Lilet sa anak ni Mang Kanor. Kaya nangako si Kurt na bukas ay sasamahan niya si Lilet para makita nga nila ang firm. Kinabukasan, natuklasan nga ni Kurt na sa presinto kung saan huling dinala si Mang Kanor ng mga holdapper. Hinalughog nila ang buong bahay, pero wala silang nakita ni isang ebidensya. Habang nag-aantay si Kurt sa labas, nakadampot siya ng panyong may dugo. Sinurrender agad ni Kurt sa mga pulis ang panyo. Samantala, isang nakakagulat na balita nga, dahil buntis pala si Eira. Nadali nga siya nitong si Attorney Renan. Kaya sa araw mismo ng kasal nila, habang pinagmamasdan nga niya ang wedding gown niya, nag-iisip si Eira kung kakayanin ba niya na wala si Attorney Renan. Lalo pa at magkakaanak sila.
Naisip ni Eira lahat ng sinabi ni Atty. Renan na mag-aantay siya sa simbahan hanggang dumating siya. Nagsolo naman si Lilet na alamin ang katotohanan. Pumunta siya sa firm na pangangalaga raw ng anak ni Mrs. Feliciano. Kakaibang impormasyon nga ang natuklasan ni Lilet na si Atty. Renan Alon at si Atty. Renren Feliciano ay iisa. Kaya mas lalong ang kinabahan si Lilet. Nalaman ni Lilet na galit si Renan sa abogado na tumalo sa kaso ng nanay niya. Kaya napagdugtong ni Lilet lahat ng mga pangyayari. Nanganganib ang buhay ni Eira. Kasabay nga ng pagkatuklas ni Lilet ng tunay na pagkatao ni Atty. Renan. Natuklasan din nila Kurt at mga kapulisan na ang fingerprint na nasa panyo sa lugar ng insidente ay walang iba kundi kay Atty. Renan Alon. Kaya naman dali-dali na kinontak ni Kurt si Lilet para sabihin ang impormasyong natuklasan. Pero hindi sumasagot si Lilet. Dumiretso na pala si Lilet sa Keystone para sabihin kay Eira lahat-lahat ng natuklasan niya. Pero wala na si Eira sa Keystone. Tinuloy daw ni Eira ang kasal nilang dalawa ni Atty. Renan. Kaya dali-dali si Lilet na magpunta sa simbahan. Pipigilan ni Lilet ang kasal ng dalawa. Hindi pwedeng maikasal si Eira kay Atty. Renan. Dumating lang siya sa buhay ni Eira para maghiganti. Kaya sa ngayon nanganganib ang buhay ni Eira. Ililigtas ni Lilet ang kapatid na si Eira mula nga sa kapahamakan ni Atty. Renan. Habang nasa biyahe si Lilet papuntang simbahan, sinubukan niyang kontakin si Eira. Pero wala na ngang sumasagot. Nag-aantay naman si Atty. Renan sa labas ng simbahan. Kinakabahan kung sisiputin ba siya ni Eira. Maya-maya nga ay dumating ang bridal car. Sakay nito si Eira. Ngumisi si Atty. Renan sa nakita niya. Tagumpay lahat ng plano niya. Nagumpisa na ang kasalan. Naglakad na si Eira papuntang altar. Habang nag-aantay si Atty. Renan sa harap. Nagagalak nga si Eira dahil sa wakas ay tuloy na tuloy pa din ang kasal nila. Hindi raw kasi kaya ni Eira na mawala si Atty. Renan. Lalo pa nga at biniyayaan sila ng anak. Mapigilan pa kaya ni Lilet ang kasal ni Eira kay Atty. Alon? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.